Story time muna tayo guys. Ito yung time na bago pa lang ako nagbubuhat doon sa gym. Una, napaka-excited ko. Nakapokus lang talaga ako sa ginagawa ko. Tapos ng work, takbo agad sa gym. Kasi nanghinayang kasi ako sa araw na hindi ako makapagbuhat. Katagalan, nagiging routine ko na sa araw-araw ang pag-gym. Kahit pagod ako sa work, nagbubuhat pa rin ako. Kasi parang hinahanap-hanap na ng katawan ko. Katagalan ko sa pagbubuhat ay naisip ko na parang wala namang nangyari sa akin. At tingin ko sa mga kasabayan ko ay ang laki ng improvement sa katawan nila. Samantalang ako, parang wala naman. Kaya nga minsan naisip ko na lang na wag na lang kaya mag-gym. Tigil ko na lang to kasi feeling ko tuloy nag-aksaya lang ako ng pera at panahon sa ginagawa ko. Until such time, may pumapansin sa akin at sabi, ang laki na ng improvement ng katawan ko versus noon. Kaya natutuwa ako dahil marami akong nakukuhang good compliment sa mga kakilala ko at sa mga tao na nakasalimuha ko. At sabi ko sa sarili ko, mali pala ako ng iniisip. Lesson learned. Sa buhay natin, kailangan lang pala talaga natin mag-focus sa ginagawa natin. At huwag i-compare ang sarili sa ibang tao. Na keso umangat na sila sa buhay, mga classmate mo, friends, acquaintance na nakikita mo na may narating na. Tapos ikaw wala. Pero in reality, hindi ka naman talaga naiiwanan. Kinukumpara mo lang ang sarili mo sa ibang tao kaya nadadown ka. At hindi mo nakikita yung anong meron ka at saan ka na ngayon. Kasi kapag nakatingin ka lagi sa kanila, madidipokus ka sa mga goals na ginagawa mo at maaari pang magdulot ng maling hakbang na kaikapapahamak mo dahil sa pagnanasa mong umangat sa buhay. At magkaroon ng magandang kinabukasan sa pamilya mo, sa anak at asawa mo. Huwag kang mag-isip ng ganun. Sa halip, gawin mo na lang silang motivation para lalo ka pang sipagin sa ginagawa mo. Sabi nga nila, success is no accident. It is hard work. Kaya dapat sipagan mo pa talaga ang mga bagay na gusto mo at huwag kang tumigil hanggang hindi mo pa ito nakukuha. At maging masaya ka na sa mga bagay kung anong meron ka ngayon. Kasi for sure, kung anong meron ka, pinapangarap din yan ng iba. Maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon dahil kung hindi dahil sa Kanya, sigurado wala ka rin mga bagay na meron ka ngayon.